Alam niyo ba ano nga pre? Last month is na-curious ako about death penalty dahil sa mga crimes na napapanood ko sa balita. Ako rin. Saan ba nagsimula yan? Based on my research, the first established death penalty law date as far back as the 18th century BC in the Code of King Hammurabi of Babylon, which codified the death penalty for 25 different crimes. Wow. Eh, sino naman yung unang nasentensyahan yan? In 1608, Captain George Kendall becomes the first recorded execution in the new colonies. In 1632, Jane Champion becomes the first woman executed in the new colonies. Ngayon dito sa Pilipinas, naipatupad na ba itong death penalty? Oo. Inikayat ng mga taga-Spanish government ang Pilipinas para matupad ang death penalty dito sa ating bansa. Eh, sino naman ang unang natulan ng kamatayan ng death penalty sa bansang Pilipinas? Sa pagkakaalam ko, ang natulan dito sa Pilipinas ay si Marshal Ama E. Perez alias Baby Ama. Noong October 4, 1961, sa edad ng 16 years old. 16 years old, masyado pang bata pala. Ang pagkamatay, ang dahilan pa ng sa kanya, pagpatay, ang gamit, electrical chair. Masakit talaga yung pre. Siguro, pamilyar kasi sa akin ng pangalang Bibi Amit. Parang sobrang famous ni dati, di ba? Parang marami siyang karumbal-dumal na krimen na ano. Notorious. Oo, grabe. Most wanted. Yun. Oo, most wanted si Baby Ama. Pero, nung naupo na si Cory Aquino sa Pilipinas bilang Pangulo, inalis niya ang death penalty dito sa atin. Sa kanyang termino, Mm-hmm. itinanggal niya ang death penalty. Oo. Cory Aquino. Tapos, nung panahong tumatakbo si Fidel Ramos bilang presidente, inimpose niya na ibalik yung death penalty Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Ngunit hindi ito natuloy ng panahon niya. At ang nagtuloy nito, si President Erap. So inimpose ni Fidel Ramos ang death penalty at pinatupad ni President Erap sa kanyang termino. Oo. Pagkatapos ng termino ni Erap, parang nireject na nung namuno na si Gloria Macapagal Arroyo. Nire-reject niya na yung mga binibigay sa kanyang sulat ng mga taga-Senate dahil sa death penalty. Ayaw niya nang pirmahan yung... Ayaw niya. Ayaw niya i-approve. Ayaw niya Hindi na ina-approve yung mga paper about death penalty. So, ilan naman ang nakatuloy ng kamatayan dito sa Pilipinas? Sabihin natin nasa 7 na. Mga 7? Sino naman ang huling nakatulan ng kamatayan dito sa Pilipinas? Ang huling Pilipinong naakusahan ng ang huling naakusahan ng death penalty ay si Leo Echegaray Ipilo sa kadahilan ng pangre-rape sa kanyang anak na babae, stepdaughter. So stepdaughter. Ano namang types ng pagbitay sa kanya? Pagtapos kasi nung ng kila Baby Ama, inawala yung Electrical yung chair? death penalty. Okay. 'Di ba? Dati sila electric Mhm. Pagtapos nung kay Erap, nagbago yung yung gamit nila. Naging lethal injection na. Pag-upo ni Erap, lethal injection na ang ginagamit nila. Masyado kasing brutal yata yung electrical. Oo, masyadong brutal.
kumbaga hindi na makatao. Mm. Eh, kailan naman ang taong huling pagbitay kay Leo? 1999? 1999. Oo. Na ano na pala siya, nabitay na pala siya bago pa lang makaupo si Gloria. Bali, At ito rin pala, siya rin, yung kamatayan niya, yung dahilan na nagpasiklab sa issue ukol sa parusang kamatayan siya rin ang naging dahilan upang hindi na muling pirmahan ni Gloria yung death penalty. Okay. Siyang dahilan. Siya pala ang naging dahilan upang hindi na pirmahan ni Gloria Macapagal Arroyo muli ang death penalty. Anong kaya ang mga dahilan kung bakit siya ang naging pinakadahilan? Siguro, para sa akin, ang inisip nila doon yung human rights. Oo. For sure, human rights. Kasi, based sa mga Diyos, dapat hindi natin nakakasahan ang buhay ng isang tao. Ano-ano nga ba ang mga problem at issue about death penalty? Ito. The death penalty in the Philippines have been a subject of debate and discussion this year. The supporters of death penalty argue that it serves as a deterrent to crime and provides justice for the victims and their families. They believe that certain crimes are so heinous that the only appropriate punishment is death. However, yung mga against sa death penalty, they raise several moral concerns. They argue that it violates the right to life, which is a fundamental human right. Labag daw ito sa human right. They believe that taking a person's life, even as punishment, is morally wrong and goes against the principle of human dignity and respect for life. And ang another concern dito is the possibility of yung maling akusasyon, wrongful conviction. The death penalty is irreversible and there have been cases where innocent people have been sentenced to death. Yung mga inosenteng tao. Oo. Napagkakamalan. Lalo na sa Pilipinas. Ang ano natin kasi, pag mayaman ka, pag may pera ka, parang ano ka. Bayad ka sa batas. Inosente ka sa paningin nila, pero pag mahirap ka, ikaw ang ano nilang. Kaya pala ang death penalty is anti-poor, pre. This raises ethical question about the risk of executing an innocent person and the potential for miscarriage of justice. Additionally, opponents argue that the death penalty does not effectively deter crime. They believe that addressing the root causes of criminal behavior such as poverty, lack of education, and social inequality would be more effective in reducing crime rates. So yan pala yung mga issue at problem about the penalty. Kaya pala ngayon sa Smith is nagde-debate sila kung ibabalik ba muli nila ang death penalty or hindi. Kayo sa tingin nyo, agree ba kayo o hindi? Ako para sa akin disagree ako. Pero maganda siguro kung magtatanong muna tayo sa ibang tao, no? Kung anong opinion ng mga ibang tao. Kung mag-i-agree ba sila o hindi. So, let's go. Gusto nyo bang magtanong tayo? Pwede. Let's have some interview. Okay. So, good morning everyone. I am Dan B. Reyes Jr. from BIT2Q and I'm here in the MPC Marikina Polytechnic College and I'm here to interview some person in death penalty and applicable ba ito sa bansang Pilipinas. So, let's go. So, yun, nakita natin si ate. Ano pong pangalan niyo? Faith po Gonzalo. So, meron po ba kayong opinion sa death penalty at applicable ba ito sa ating bansang Pilipinas? For me, based sa mga learnings na nag-gain ko, case-to-case basis, kasi may mga batas tayo sa as a Filipino, meron tayong mga batas sa Pilipinas na halimbawa nakagawa ka ng krimen na talagang
kailangan ng death penalty, go tayo. Pero pagka may mga nagawa tayong mga crimes na hindi naman applicable yung death penalty, wag. Kasi meron din kasi tayong human rights, di ba? So you're saying na merong parang requirements bago magpatupad ng death penalty? Yes po. Depende kasi sa situation and sa mga crimes na nagawa natin. Kaya for me, it depends sa situation. Case-to-case basis po. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Anong opinion nyo sa death penalty? Tapos, anong applicable ba ito sa bansang Pilipinas? For me po, hindi. Kasi may mga tao or people na hindi applicable para doon. Kasi yung justice na, kunyari, inosente yung tao, wala silang pera para makakuha ng justice na gusto nila. So, di applicable kasi wala siyang human rights. Bali, parang hindi mo sila binigyan ng ano. Kasi hindi katulad sa ibang bansa na nililitis ng maayos na kinukuha yung bagay. Alam ko ba? Okay, salamat po. What is your opinion about death penalty? At applicable ba ito sa iyo o sa bansang Pilipinas? For me, no. Kasi based on the research, saka based din sa mga news na napanood ko, hindi siya applicable kasi nga, di ba, karamihan ng sinasabi nila na yung death penalty is approved daw. Pero sa akin kasi, yung pag sinabi mo kasing death penalty, yung mga nakukulong. So, in terms of nakukulong, lahat ba ng nakukulong ay ay may kasalanan talaga, 'di ba? Yung iba lang. Kumbaga yung iba parang napagdiskitan or parang na-set up lang. Kumbaga ganun, kaya sa akin hindi siya applicable sa Pilipinas. That's all. Thank you. Po. Magiging opinion nyo sa death penalty at applicable ba ito sa Pilipinas? Sa mga issue natin, sa mga balita na marami namamatay na walang sala. And alam niyo naman din yung batas natin, hindi siya katulad yung sa ibang bansa. Wala po masyadong paglilitis. Hello kuya, ano pong pangalan niyo? Roland. Roland po. So may katanungan lang po ako. Sige sir. Ano yun? What is your anong opinion mo sa death penalty at applicable ba to sa ating bansang Pilipinas? Sa Pilipinas, kung applicable, opinion ko sa death penalty. Opinion ko sa death penalty, hindi siya applicable sa Pilipinas. Why? Bago natin i-apply yan, dapat yung best na yan. Noon pa naman, tinatakal niya sa Senado. Pinag-uusapan na sa Senado yan. Hanggang ngayon, hindi pa naipapasa yan. Anong year na, di ba? So, yun. Hindi natin masasabing applicable o hindi natin masasabing against sila. Kasi maraming against sa death penalty sa Pilipinas. Like kasi yung mga senador. Kung applicable sa Pilipinas yan, noon pa yan, naipasa na. Isang president pa lang nag-usapan yan sa mga senador. Hindi marami nang naipasa. Napasa na yun noon pa. Kaso hindi maipasa-pasa kasi nga ayaw nila ng death penalty. So, kasi ganito yung mangyayari. Di ba? Halimbawa, may case ka. So, hindi naman lahat ng case applicable sa death penalty. Like rape, di ba? Yung rape siguro may penalty yun, pero yung pumatay ng tao, kasi alam mo nyo yun, mahirap magsalita ng about sa death penalty sa Pilipinas. Kasi lahat may masasabi. Oo, yung opinion nyo, agree kayo, yung iba hindi. Yun lang. Pero for me, hindi talaga applicable kasi sa Pilipinas yun. Ba't ka papatay ng isang tao kung may kasalanan siya? Di ba may kasalanan nga siya, tapos papatayin mo din. So anong pinagkaiba mo doon sa pinatay niya, tapos ikaw din mababatas, di ba? Siguro, jail, pwede, pero sabi nga nila hindi mababayaran ng jail yung ginawa nilang kasalanan, pero for me, I'm not applicable sa death penalty in Philippines. Sa ibang bansa siguro, ina-agree nila yan kasi iba sila, democratic kasi ang Philippines eh. Batas at batas pa rin ang umiiral. Kaso nga lang, di natin pwedeng yung death penalty. Yun. Thank you po. Thank you. So yun mga pre, based dun sa mga na-interview natin ng mga student is 5 out of 5 sa kanila is disagree. So kayo, sa tingin nyo, anong mga opinion nyo at effective ba ito sa bansang Pilipinas? Sa akin, agree ako. Pero, yung pag-i-agree ko, kailangan yung pagpatupad ng death penalty dito sa Pilipinas ay tama. Magiging
ang magiging ano niya, magiging katibayan ng death penalty is yung tunay na may sala. Hindi sila basta-basta na magpapatupad nun. Di nila basta bigyan ng sentensya yung isang tao na hindi pa nila napapatunayan na siya talaga ang gumawa ng kasalanan. Tapos, yung bagay na need nilang mangyari, need nilang gawin upang mapatunayan yun, kailangan maraming maano na Sige lang. maraming application ng mabigay nila o mapakitang tunay na ebidensya sa judge. Yun lang. Ano namang yan na yung iba? Ikaw, effective ba to? Effective ba ang death penalty sa Pilipinas at applicable pa to? Siyempre, opinion ko pre, agree talaga ako sa death penalty dito sa Pilipinas. Pero sa mga krimen sigurong malubha, siyempre, pasok na doon yung murder, ang rape. Kasi dapat yung mga binibigyan ng parusang kamatayan. Oo. Kasi siyempre, paano yun? Kung ikukulong mo, okay, gawa tayo ng senaryo. Pamilya mo, pinatay ko. Walang death penalty. Pinakulong lang ako. Katrabaho ka, nagbabayad ka ng tax. Nagbabayad ka ng tax, ibig sabihin, pinapakain mo ako. Pinatay ko yung pamilya mo, tapos pinapakain mo pa ako. Masarap buhay mo. Sarap buhay ko sa loob. Pero, based sa mga naririnig ko rin na meron silang requirements daw na bago hatulan ng kamatayan ng isang tao, example, kunwari, isang tao is meron silang limit na kapag 5 person na yung napatay nila is hatol na silang death penalty. Para sa akin, disagree talaga ako dyan. Kasi, syempre, isipin mo, dalawa pa rin napapatay ng tao. Paano kung naisip niyang pumatay? Syempre, di siya makatulan ng kamatayan kung di pagkakakulong lang. Kasi isipin niya, hanggang 5 pa dapat ang kanyang May limitasyon yung pagpatay. Oo, yung requirements ng pagiging death penalties. Diba? Sa ibang bansa, meron ganun. So, sa religious naman na dapat is, hindi tao mismo ang nag-aakusa ng buhay ng isang tao, kundi Diyos lamang. Pero, pare, krimen na yan. Diba? Kung karumal-dumal yung krimen na ginawa, syempre dapat mong patawan ng parusang kamatayan. Kaya, agree talaga ako sa death penalty para sa ating bansa. Kung buhay ang kinuha niya, buhay rin Buhay dapat din ang ang kapalit. Ikaw, di ba nasabi mo kanina disagree ka sa death penalty? Bakit mo naman nasabing disagree ka? Disagree ako kasi effective ng death penalty. Kasi hindi nito napipigilan yung krimen. Hindi na ito kaya pigilan yung krimen. At napakamahal ng pangangasiwa. Bagamat karamihan sa mga nakakulong na individual na nasa death row, o kung hindi man ay magkasala, hindi naman maaaring ipagsapalaran na patayin ang mga inosenteng individual na maling hinatulan ng kamatayan. So, disagree ka ba? Para sa akin, ang solusyon sa death penalty, kung sakaling ibabalik nila ito, kailangan muna nilang aralin at hingin ang mga opinyon ng bawat Pilipino. Mas mabuting aralin muna ito bago ipatupad sa ating bansa at bigyan nila ng pansin ang mga Pilipinong mahihirap. Dahil sa bansa natin, maraming mahihirap at naapi. Kung ipapatupad man ito, kailangan maging pantay ang pagtrato ng mga husgado sa ating mga kapwa Pilipino at tignan muna nila kung makakabuti pa ito sa ating bansa. Dahil sa panahon ngayon,
Maraming krimen ang nagaganap sa ating bansa. Puro patayan ang mga nangyayari. Kaya dapat kung ipapatupad nila ito, kailangan nilang mapatunayan na ang isang kriminal ay guilty at totoong nagkasala. Ang mga alternatibong pangungusap, tulad ng buhay na walang parol, ay umiiwas sa ilan sa mga pangunahing problema sa parusang kamatayan, kabilang mataas na halaga ng parusang kamatayan at ang panganib ng pagbitay sa isang inosenteng tao. Ang opinyon ng publiko ay hindi isang malaking hadlang para sa abolisyon. Ang suporta ng publiko para sa parusang kamatayan ay hindi nangangahulugang ang pagkuha ng buhay ng isang tao ng Estado ay tama. May mga hindi mapag-aalinlangan ng makasaysayang pangunguna kung saan nagkaroon ng suporta ang malalaking paglabag sa karapatang pantao ng karamihan ng mga tao. Ngunit masigasig na kinondena sa bandang huli, trabaho ng mga namumunong numero at politiko na salungguhitan ang hindi pagkakatugma ng parusang kamatayan sa mga karapatang pantao at dignidad ng tao. Kailangan ituro na ang suporta ng publiko para sa parusang kamatayan ay hindi maiwasang nauugnay sa pagnanais ng mga tao na maging malaya sa krimen. Gayunpaman, mayroong mga mas epektibong paraan upang maiwasan ang krimen. Ang kaso laban sa parusang kamatayan ay kadalasang ginagawa sa batayan na ang lipunan ay may moral na obligasyon na protektahan ang buhay ng tao, hindi kunin ito. Ang pagkitil ng buhay ng tao ay pinanghihintulutan lamang kung ito ay isang kinakailangang kondisyon upang makamit ang pinakadakilang balanse ng kabutihan sa kasamaan para sa lahat ng kasangkot. Dahil sa halagang ibinibigay natin sa buhay at sa ating obligasyon na bawasan ang pagdurusa at sakit hanggat maaari, kung mayroong ito, hindi gaanong matinding alternatibo sa parusang kamatayan na makakamit, ay parehong layunin tungkulin nating tanggihan ang parusang kamatayan pabor sa mas kaunting layunin malubhang alternatibo. For me, the death penalty is not effective in our country, which is the Philippines. And there is no evidence that the death penalty is any more effective in reducing crime than life imprisonment. It is often within skewed justice systems. The death penalty violates the right to life, which happens to be the most basic of all human rights. It also violates the right not to be subjected to torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Furthermore, the death penalty undermines human dignity, which is inherent to every human being. Ang solusyon sa issue ng death penalty sa Pilipinas ay isang malalim at kontrobersyal na usapin na hindi basta-basta masasagot. Para sa akin, ang death penalty is hindi alternatibong solusyon para makamit ang hustisya na nararapat. Ang sistema dito sa Pilipinas, kung walang pera ang isang tao, kahit sabihin mo pang inosente ito, malabong maipanalo niya ang kaso. Wala namang nakulong sa mga nagnakaw ng milyon o bilyon sa bulsa, samantalang yung mga nanghahablot o yung mga nandurukot ng cellphone ay nandun na sa kulungan. Ang parusang ito ay masasabi ko na anti-poor. Sa kadahilanang kayang-kayang bilhin ang hustisya dito sa ating bansa. At dahil mas mabigat ang parusa, ang mga may pera ay mas lalong maaakit bilhin ang hustisya para makatakas sa kamatayan. Pwede rin itong magamit ng mga mayayamang may galit sa isang taong ordinaryo o mahirap. Ipapalabas lang ng taong ito na ang may mabigat na kasalanang ginawa ang kanyang kaidwaan, gagamit ng pera at mapaparusahan ang kanyang kaaway ng kamatayan nang hindi nababahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Kung ang magkalaban sa kaso ay mahirap at mayaman, walang duda na ang mapapatawan ng parusa ng kamatayan ay ang mahirap. Sa mga pamumuno ng mga nakaraang pangulo na nagpatupad ng death penalty, wala pa kahit isang sikat na personalidad na napatawan ng parusang ito.
Lahat ng nailagay sa death row ay may isang kalagayan sa buhay. Sadlak sila sa kahirapan, may gutom na mga pamilyang umaasa sa kanila, at hirap at pagod na sa buhay nila. Hindi naman sa against ako sa death penalty. But, para sa akin kasi, mahalaga ang buhay. Karapatan ng bawat isa sa atin na mabuhay. Hindi rason ng an eye for an eye and a tooth for a tooth. Sa kasong ito, ang death penalty ay ang siyang sumisira sa prinsipyong ito. Ang prinsipyo nito ay ang pagkitin ng buhay ng kriminal kapalit ng buhay na sinira o kinitil niya nang dahil sa paggawa ng isang kagimbal-gimbal na krimen. Pero kung ang isang taong may sinira o kinuhang buhay ay papatayin ng mga doktor gamit ang lethal injection, hindi ba dapat patayin rin ng mga doktor dahil may kinuha silang buhay? Lahat naman tayo ay pantay-pantay, kahit isang kriminal pa yan o isang inosenteng tao. Pareho lang ang kalagayan, kahalagahan ng buhay nila. Hindi ba sapat na kamalian ang may isang namatay at kailangan pang pumatay ng isa pang sagradong buhay? Ika nga sa Ingles, two wrongs don't make a right. Kaya, hindi kayang bawasan ng death penalty ang nagaganap na krimen ngayon. So, ang dapat talagang gawin ng pamahalaan para bumaba ang antas ng krimen ay ang pagbabudget ng maigit sa kaban ng bayan. Kung mas maraming feeding programs, health drives, at kung daragdagan ng mga benepisyong nakukuha ng mga mahihirap, mababawasan ang mga magnanakaw at mababawasan na rin ang pera na gagastos ng gobyerno. Para sa mga nakakulong, dapat ayusin ng gobyerno ang sistema ng hustisya sa atin. Marapat lang na walang diskriminasyon sa mga kaso at desisyon ng korte pagdating sa mga mahirap. Dapat hindi na tumanggap ng lagay ang mga kawani ng gobyerno at hayaang diktahan ng pera ang hustisya sa ating bansa. Ang isa pang kailangan sa ngayon ay ang may patupad ng maayos ang mga batas nating naaprubahan na. Wala rin namang mangyayari kung ipapatupad ulit natin yung death penalty. As long as hindi naayos ang sistema ng hustisya sa Pilipinas, malabong may ibubunga ang mga gantong klaseng solusyon.